Nagsisimula ang kwento sa isang digmaan ng tao laban sa mga halimaw na sinusubukang i-invade ang Earth. Makikita ang mga halimaw kasama ang kanilang mga libo-libong mga hukbo, makikita din ang isang dragon. Ngunit sa parehong oras ang mga tao ay nagkaroon ng kapangyarihan upang labanan ang mga halimaw na sumusubok e-invade ang mundo. Ang digmaan ay nagwakas sa tulong ng mga tinatawag na Psykers. Nagwagi ang mga tao laban sa mga halimaw, ngunit siguradong sila ay babalik pagdating ng panahon. At napunta tayo paglipas ng 15 taon kung saan ang tinatawag na Ark ay nagte-training ng mga Psykers na kanilang matagpuan. Kinukuha nila ang mga batang ipinanganak na may psychic ability upang paghandaan ang papalapit na digmaan ng tao laban sa mga dragon. Ito ay magaganap 3 taon mula sa kasalukuyan. Tayo ay napunta sa isang lalaki na napapalibutan ng apoy at bigla siyang nagising at nalamang siya ay nanaginip. Siya ay hindi makapaniwala sa kanyang panaginip dahil tila ito ay totoo, at napunta tayo sa isang modernong sasakyang panghimpapawid kung saan sa loob nito ay naroon ang isang batang lalaki, at nakilala natin siya na siya si Hanli 10 taong gulang. Hindi makapaniwala ang mga sundalo na isang bata ang pinuno ng isang gang na tinatawag na War Orphan Gang. Sinabi ng isang sundalo na huwag siyang mag-alala dahil hindi siya nila dadalhin sa kulungan ngunit sa isang kondisyon. Itinanong niya kung narinig niya na ang isang lugar na tinatawag na Ark. Itinanong ni Hanli kung ang kanyang tinutukoy ay ang training center para sa mga psychic ability. Dagdag pa niya kung balak niyang sabihin na siya ay may psychic ability. Naagad niyang sinang-ayunan, dagdag pa niya na kapag siya ay naging isa sa mga iyon ay magagawa niyang mailigtas ang mundo. Ayon sa kanya ay hindi niya kailangang tumira sa isang abandonadong bahay at magutom sa lahat ng oras, ngunit sa Ark ay maari siyang matulog sa magandang kalidad ng higaan at kumain ng kahit ano na kanyang magustuhan. Seryosong sinabi ni Hanli na siya lang at wala ng iba. Ayon sa kanya, kung nais niya siyang ipadala sa Ark ay dapat niyang ipangako na kanyang iingatan ang ibang mga bata, dapat niya silang bigyan ng makakain, damit, tirahan, paaralan at iba pa. Bahagya naman nakaramdam ng pangamba ang sundalo sa mga sinasabi niya, ngunit siya ay walang nagawa at pumayag sa naging kasunduan. Siya ay nangako sa harap ni Hanli na siya ang bahala sa ibang mga bata. Ngunit iyon ay mangyayari kung siya ay mananatili sa Ark. Agad namang pumayag si Hanli sa kanyang mga kondisyon, at makikita natin na siya ay bumaba sa helicopter kung saan sila nag-usap ng sundalo. Sa kanyang pagbaba ay iniisip niya ang sinabi ng sundalo na sa Ark ay mayroong rangkang ng psychic. Dagdag pa niya na siya ay nasa mababang ranggo kaya gawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makasurvive kung talagang pinapahalagahan niya ang ibang mga bata. At makikitang siya ay nakarating na sa harap ng Ark. Ito ay malaking gusali na may higit sa 5 palapag. Siya ay determinadong gawin ang lahat nang biglang napansin niya ang isang sigawan at tumpukan ng mga bata sa hindi kalayuan. Makikita roon ang isang batang may mahabang buhok at nakasuot ng magarang damit. Kanyang inihayag ang kanyang galit sa isang bata dahil siya ay ini-recruit tulad niya sa training center sa kabila ng kanyang pagiging mahina. Makikita naman ang pamamaga ng mukha niya at siya ay labis na umiiyak. Nagsimulang mag-protesta ang ibang mga bata laban sa nang Bob uli na sinasabing ano ang kanyang karapatan upang magsalita ng ganoon. Bilang tugon ay ginamit niya ang psychic ability upang takutin ang iba pang mga batang naroon, at pinagyabang na siya ang kanilang superior. At makikitang umangat ang mga bato dahil sa kanyang kapangyarihan. Labis naman ang takot ng iba sa kanilang nakita na sinabing hindi pa sila nakakakita ng taong gumagamit ng kanyang psychic ability sa kanilang tanang buhay. Iniharap niya ang bato na kanyang ginamitan ng kanyang kapangyarihan sa batang umiiyak at sinabi na siya ay nagtataka kung ipapadala ba siya sa kanyang dating tirahan pagkatapos niya siyang injured. Dagdag pa niya na hindi nararapat ang mahinang tulad niya sa Ark. Nang kanya nang inatake ang bata ay isinalo ni Hanli ang kanyang atake gamit ang isang kamay. Sinabi ni Hanli na masyadong mabagal, dagdag pa niya na mas mabilis pa kung kanya itong ibabato. Makikita naman ang gulat sa naturang bata at itinanong kung sino siya. Bilang tugon ay sinabi ni Hanli na naroon siya upang turuan siya ng magandang pag-uugali.
habang nagsisigawan ang ibang mga bata sa pagnanais na maglaban ang dalawa ay may isang hindi kilalang tao ang papalapit sa kanila, habang naglalaban ang dalawa ay dumating ang lalaki at iniutos na sila ay maghakbang paarap. Na agad nilang ginawa, nagpakilala ang batang lalaki na siya si Del Simon na sinundan ni Hanli. Seryusong itinanong ng sundalo kay Simon kung meron ba siyang special na kakayahan. Na agad niyang sinabi na siya ay may telekinesis matagal na. Bilang tugon ay agad siyang binigyan ng sulidong suntok na naging dahilan ng kanyang pagluhod. Agad ding ibinaling ng sundalo ang kanyang pansin kay Hanli at sinabi na nagustuhan niya ang kanyang ginawang pagtulong sa iba na nangangailangan ng tulong at agad siyang binigyan ng suntok na nagpal-iPad sa kanya. Sinabi ng sundalo na kung siya ay walang kakayahan ng psychic ability na mas higit kay Simon siya ay itinuturing na walang halaga. Sinabi niya sa lahat na sa loob ng 3 linggo ay papasok na sila sa unang taon ng kanilang training. Dagdag pa niya na kung sino ang hindi magagawang magamit ang kanyang kapangyarihan ay mae-expelled. At ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si John Red. Dagdag pa niya na siya ang kanilang magiging instructor at gawin silang psychic knight upang labanan ang mga dragon. Sinabi din niya na tama na ang pagpapakilala at dapat na silang magsimula. Iniutos niya na dapat silang tumakbo sa palibot ng training center hanggang sa sabihin niyang tumigil. Ibinilin din niya na sila ay ibabalik sa kanilang mga tirahan kung sila ay susuko. Makikita ng tumatakbo si Hanli habang ang ibang mga bata ay makikitang hingal at nakaluhod sa lupa dahil sa pagod na sinasabing hindi na nila makakayang magpatuloy. Agad naman sumigaw si John Red na sinasabing sila ay walang halaga. Iniutos din niya na bumalik na sila sa kanilang tirahan dahil sila ay expelled na at agad na pinaalis. Makikita namang patuloy sa pagtakbo si Hanli habang pinagmamasdan ang nangyayari sa kanyang likuran. Habang tumatakbo ay pinoproblema niya kung paano niya magagawang maipalabas ang kanyang psychic ability. Inisip din niya na gagawin niya ang lahat upang maging katulad ni Simon na nakakagamit ng psychic ability. Habang ang batang binubuli ni Simon ay makikitang pagod at halos hindi na makapagpatuloy hanggang sa siya ay napasabsab sa lupa dahil sa pagkaubos ng kanyang lakas, lumapit si John Red at sinabi mayroon na namang isang walang halagang bata. Dagdag pa niya na kung siya ay matutulog ay sa kanilang bahay niya na ito pagpatuloy. Maluha-luha namang sinasabi niya na hindi niya na kayang tumakbo, nang biglang lumapit si Hanli at sinabi sa sundalo na hindi pa nagagawang sabihin ng batang lalaki na siya ay sumuko na kaya nangangahulugan iyon na maari pa siyang magpatuloy. Agad niya itong tinulungan at tinanong kung tama ang kanyang sinabi. At makikitang magkasama silang nagpatuloy sa pagtakbo, hindi nagtagal ay isinigaw ni John na sila ay huminto. Makikitang napahiga ang lahat sa lupa dahil sa labis na pagod. Sinabi din niya na 4 na po ang natira mula sa pangkalaatang 73, sinabi din niya na dun muna magtatapos ang kanilang training ngayong araw at bukas ng umaga nila sisimulan ang tunay na training, na nangangahulugang ang kanilang ginawa ay warm-up pa lang para sa totoong training. Labis namang nawindang ang iba nang marinig iyon. Habang si Hanli ay hindi na nagulat habang ang batang kanyang tinulungan ay patuloy pa din sa pag-iyak, kinabukasan ay makikitang nagsimula na ang pagtakbo. Tuwing 5 AM ang kanilang morning run, sa 8 AM ang kanilang breakfast, 9 AM ang kanilang morning class. Sinabi ni John na ang pagpapalabas ng psychic ability ay nakadepende sa kanilang pag-iisip o sa kanilang puso. At makikitang hinawakan ni Hanli ang kanyang dibdib kung saang party naroon ang kanyang puso. 12 AM ang kanilang lunch, habang sa oras ng lunchtime ay makikita dala-dala ni Hanli ang kanyang pagkain nang mapansin nitong mag-isang kumakain ang bata na kanyang tinulungan kaya agad niya itong nilapitan at inayang sabay silang kumain at agad siyang pumayag. Nakilala natin batang iyon na siya si Kuro. Habang sinasabi ni Hanli na magsimula na silang kumakain ay makikita sa kanyang likuran si Simon na mukhang may tinatagong galit sa kanya. Nang kanya ito mapansin ay nagsimula silang magtitigan ng masama. Sinabi ng isang bata na ayon sa kanyang narinig si Simon ay galing sa England at isa sa mga gifted na bata.
Sinabi ni Han Lee na ayaw niya kay Simon, dagdag pa niya na kailangan nilang e-perform ang telekinetic sa loob ng 3 linggo. Sinabi ni Kuro na siya nagagawa ding gumamit telekinetic ability na naging dahilan ng pagkawindang ni Han Lee. Ipinahayag niyang siya ay nabigla nang malaman na iyon nagagawa ni Kuro, habang sa gabi ay nagkakaroon silang lesson patungkol sa combat training at sa pagtakbo. Pagkatapos maligo at kumain ng dinner ay matutulog na ang lahat ng mga bata. 10 AM ay pinapatay ang ilaw. Habang si Han Lee ay hindi magawang matolog at iniisip na ang training center ng ARC ay mas maganda kisa sa kung paano siya namumuhay noon, naisip din niya umuwi, ngunit agad niya iyon inalis sa kanyang isipan at inisip na kailangan niyang maging malakas. Sa susunod na araw ay parami ng parami ang nagagawang gawin ang telekinesis. Ngunit may mga batang hindi pa din ito nagagawa tulad ni Han Lee na makikitang sinisikap matutunan iyon, siya ay labis na nababalisa kung ano ang kanyang gagawin. At napunta tayo sa nakaraan kung saan humingi siya ng tulong kay Kuro, ngunit sinabi nito na wala siyang idea kung paano ito e-share sa kanya, at inisip na iisang tao na lang ang pwede niyang tanungin, at makikitang nag-uusap si Simon at ang isang lalaki nang lumapit si Han Lee sa kanila. Itinanong ni Simon kung ano ang kanyang kailangan. Sinabi na Han Lee na alam niya kung ano ang kanyang dahilan kaya siya lumapit sa kanya. Natawa naman si Simon at sinabi na alam niyang gusto niyang matuto kung paano gawin ang telekinetic. Ngunit hindi ito pumayag, dagdag pa niya na ayon sa kanyang narinig na ang bansa ni Han Lee ay tungkol sa kaugalian. Inisip naman ni Han Lee na hindi na mahalaga ang kanyang pride sa mga oras na iyon at agad na lumuhad upang magmakaawa na labis ikinabigla ni Simon. Walang nagawa si Simon at agad na hiningi ang labis mula sa kanyang kasama at iniutos na tumayo siya at sinabi na dahil nagtanong siya ay dapat na wag siyang magreklamo sa paraan na kanyang gagawin. At bigla niyang sinaksak si Han Lee ng lapis na kanyang bitbit. Makikita naman sa isang gusali si John habang nagsisigarilyo at sinabi na hindi siya makapaniwala na ngayon ang araw ng assignment, nang biglang may isang lalaki na malasay tama ang ulo na pumasok sa silid kung saan naroon si John Red at sinabi na alam niyang naroon siya. Sinabi ni John na matagal-tagal din silang hindi nagkita at tinawag siyang Octo. Agad din itong nagreklamo sa usok ng sigarilyo ni John na ikinainis din nito. Kinamusta ni Octo ang mga bagong recruit. Ipinahayag ni John na ang mga bagong recruit ay mga walang silbi at tinawag sila na isang uri ng biro. Sinabi din niya na may isa o dalawa ang mukhang may halaga sa ngayon, na pinagtaka ni Octo kung isa o dalawa ang kanyang tinutukoy. Sinabi niya na si Simon ay medyong masama ang ugali. Inihayag din niya na nakakataas ang level ni Simon sa first year. Nagka-interes naman si Octo kay Simon at tinanong kung ang tinutukoy ba niya ay si Simon na huling gifted child mula sa Britain Royal Psyker Training Center. Sinabi din ni John na may isang batang loyal at kung pag-uusapan ng spirits ay siya ang nakakalamang sa lahat at inisip na siya ay perpekto na maging isang sundalo, ngunit ang ARC ay nangangailangan ng superhuman, hindi ng isang tao na may malakas na spirit ngunit walang psychic ability. Iniisip din niya na kung hindi magagawang makagamit ni Han Lee ng psychic ability ay hindi niya magagawang manatili roon. Kinabukasan ay makikita si John Red at ang lahat ng mga bata na nagtitipon. Inihayag niya na mas asali sila sa rangkang bilang mga first year. Sinabi niya na kung sino ang handa na maging psyker ay matatanggap, habang makikitang nag-aalala si Han Lee at Kuro kung sila ay makakasali sa rangkang. Inihayag niya na ang pangunahing psychic skills ay ang panlabas na pagpapakita at pagtitipon ng psychic energy. Makikita ito sa pagbabago ng kulay ng mga mata. Sinabi din niya na kung sino ang magawa ang telekinesis ay maaring humakbang paharap. Dagdag pa niya na kung sino ang hindi magawang makaperform ay maaring humakbang sa gilid at ang mga agents ang baalang iuwi sila sa kanilang mga tirahan. Labis naman ang pangamba ni Han Lee nang makita si Major Kang. Sa mga hindi kilala, si Major Kang siya ang sundalo na nakausap ni Han Lee sa helicopter at nagdala sa kanya sa ARC. Iniutos ni John na maari na silang kumilos at makikitang may mga batang humakbang sa harap at may mga batang humakbang pagilid habang umiiyak na pinapakitang sila ay nabigo. Ngunit si Han Lee ay nanatili sa kanyang kinatatayuan.
makikita naman ang pag-aalala ni Kuro sa kanya, at habang hinahawakan ni Hanli ang kanyang dibdib ay napunta tayo sa nakaraan kung saan siya ay sinaksak ni Simon ng lapis, itinanong niya kung yun ba ang kanyang nalalaman na paraan. Dagdag pa niya kung segurado siya sa kanyang ginawa o kung sinusubukan niya siyang patayin. Pinaliwanag ni Simon na magagawa niyang mag-focus kung siya ay nakakaramdam ng labis na sakit. Dagdag pa niya na ang sugat na iyon ang magiging daanan ng kanyang psychic. Nilinaw din niya na dapat niyang ipunin ang kanyang psychic energy sa pamagitan ng kanyang sugat. Inisip ni Hanli na mula ng araw na iyon ay may kaunti siyang nararamdaman na psychic energy, ngunit siya ay labis na naguguluhan kung paano niya iyon ilalabas nang biglang sinigawan siya ni John Red na sinasabing siya na lang ang natitira. Dagdag pa niya na itigil na ang pagpapasikot-sikot at dapat na siyang gumalaw. Makikita namang labis na nag-aalala si Kuro sa kanya na iniisip na kailangan niya iyong gawin kung ayaw niyang bumalik sa kanyang dating buhay. Nagagalit na si John at makikitang umiilaw ang kanyang isang mata at agad na naghanda upang atakihin siya. Labis naman ang pangamba ng lahat ng mga bata sa mga mangyayari. Habang naghahanda ay sinabi ni John na walang exemptions. Habang si Hanli ay iniisip na kailangan niyang gumawa ng paraan. At bigla niyang nakita ang bullpen na nasa bulsa ng damit ni John Red. Makikitang tumama ang suntok na naging dahilan ng kanyang pagtilapon ngunit sa kabilang banda ay nagawa niyang kunin ang bullpen ni John, labis naman ang pagkagulat at pagtataka niya kung paano iyon nagawang kunin ni Hanli. At makikitang biglang sinaksak niya ang kanyang dibdib habang iniisip na mas kailangan niyang palakihin ang sugat sa kanyang dibdib. Nagulat naman si Simon at Kuro sa kanyang ginawa, agad naman siyang pinagalitan ni John at tinanong kung gusto niya nang mamatay. Makikita namang umiiyak si Hanli ngunit bigla siyang binitawan ni John at sinabi na hindi pa siya nakakakita ng batang may kaunting talent dati. Bago umalis ay binati niya si Hanli na nangangahulugan na siya ay nakapasa.